Sa kampo, ipinahayag ni Mad Dog na natapos na ang pagsasanay. Tinawag niya si trainee 982 na ngayon ay tatawaging 001 at siyang magiging pinuno ng kanilang squadron. At si Eugene ay tahimik lamang sa kanyang reaksyon. Pagkatapos nito, nag-utos si Mad Dog na dalhin ang isang tao sa harap. Isa sa mga tauhan ni Mad Dog ang naghagis ng isang taong may sugat sa harap nila. Ipinahayag ni Mad Dog na ito ang huling pagsasanay at ang mga hindi nagtagumpay ay ipapapatay, kahit gaano man kalubha ang kanilang sugat. Samantala si Mad Dog, na handa ng barilin ang isang sugatang tao. Ngunit si Eugene, sa isang biglaang kilos, ay humarang para protektahan ang sugatang tao na nag-iwan kay Mad Dog ng pagkagulat at nagtataka. Pagkatapos, ipinahayag ni Eugene na sa ngayon na siya na ang namumuno sa esquadron, siya na dapat ang mag-manage dito, na ikinagulat ng lahat, lalo na ng mga kasama niya, na lalong nagulat sa tapang ni Eugene. Habang tumitindi ang galit ni Mad Dog, hinamon niya si Eugene, na sumagot lamang ng tahimik at walang emosyong pagtingin. Kinilala ni Mad Dog na tapos na si Eugene sa pagsasanay, pero para sa kanya, si Eugene pa rin ang pinakamainam na target para ipakita ang kanyang kapangyarihan at maging halimbawa sa iba. Sa isang kilos ng paghamon, pinili ni Mad Dog na hindi umatake, at sa halip ay nagbato ng kutsilyo malapit kay Eugene. Si Mad Dog, na nakangiti sa nakakatakot na paraan, ay nagbigay ng nakakakilabot na hamon kay Eugene, kung lalaban si Eugene sa kanya, at mananalo, pagbibigyan niya ang buhay ng sugatang tao. At nagulat si Eugene at ang iba pang mga trainees sa hamong ito. Samantala determinado si Eugene na tanggapin ang hamon, at sa oras na handa na siya para kunin ang kutsilyo sa lupa, napansin niya ang atake ni Mad Dog at agad itong iniwasan, ngunit nasugatan pa rin siya sa balikat. At patuloy umatake si Mad Dog at kahit may sugat mahusay na nakaiwas si Eugene sa walang tigil na pag-atake ni Mad Dog. At sa gitna ng labanan, nasa isip ni Mad Dog na nakangiti pa rin, nakilala si Eugene sa pagkakaroon ng pinakamahusay na balanse sa lahat ng uri ng pakikipaglaban kumpara sa ibang mga trainees. At habang umiiwas si Eugene sa sunod-sunod na pag-atake ni Mad Dog, mabilis niyang kinuha ang putik sa lupa at inihagis ito sa mukha ni Mad Dog na naging dahilan upang hindi makakita si Mad Dog. Dahil dito, nakakuha si Eugene ng pagkakataon na mabilis na kunin ang kutsilyo sa lupa. Ngayon, armado at handa na, inihanda ni Eugene ang kanyang sarili para sa isang desisibong laban kay Mad Dog. Sa galit, tinawag ni Mad Dog si Eugene na mayabang na bata. At nagpatuloy ang labanan ng puno ng pag-block at pag-atake mula sa magkabilang panig. Sa simula, si Eugene ay nagtatamo ng mga hiwa sa mga pag-atake ni Mad Dog. Habang lumalaban, iniisip ni Mad Dog na maliit si Eugene dahil isang trainee lang ito. Inaalala niya kung paano nagsimula si Eugene bilang pinakamahina sa pagsasanay hanggang sa siya ay naging pinakamahusay sa kanila. Hindi makapaniwala si Mad Dog na tinatangka ni Eugene na labanan siya, kahit na parang wala itong karanasan. Sa isang di inaasahang pagkakataon, habang nag-iisip si Mad Dog, nagawang saktan siya ni Eugene. Nagulat si Mad Dog, at sinamantala ito ni Eugene para magpatuloy sa pag-atake, na ikinagulat at hindi pagkilos ni Mad Dog. At nagpatuloy ang walang awang pag-atake ni Eugene, tumalon siya gamit ang tuhod ni Mad Dog para makapaglunsad ng dalawang hiwa sa mukha nito. Samantala biglang pinakita si Mad Dog na nagising mula sa isang bangungot. At makikita si Mad Dog na puno ng galit habang hinahawakan ang kanyang mga peklat sa mukha. May pahiwatig ng sama ng loob, binanggit ang codename ni Eugene na 01. Sunod, lumipat ang eksena kay Eugene, na abala sa kanyang ehersisyo, tumatakbo bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Pero, bumagal ang kanyang takbo at huminto siya nang makita niya si 05. Sa huli, nagbago ang eksena sa isang parke kung saan nag-uusap sina Eugene at 05. Malalim ang hinanakit ni 05 at nagbunyag siya ng mahahalagang impormasyon kay Eugene. Sinimulan ni 05 sa pagbabahagi na sinisisi niya si Mad Dog sa isang ambush, kaya naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanilang kampo pansamantala. Ipinaliwanag niya na dahil siya ay na-ambush, naniniwala siyang hindi na muna magiging target o hahabulin ng kampo si Shin Jae hanggang sa lubos nilang maunawaan ang sitwasyon. Tahimik na nakikinig si Eugene kay 05, seryoso sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos, direkta siyang kinausap ni 05, na nagsasabing huwag siyang magkamali ng pag-unawa sa kanyang pagpunta doon. Kahit na pumunta siya kay Eugene, nilinaw ni 05 na mayroon pa rin siyang matinding galit sa kanya. Inakusahan niya si Eugene ng pagtataksil at pag-iwan sa kanila,
na nagresulta sa paghihiwalay at pagbagsak ng kanilang grupo. May pait na binanggit ni 05 na ilan sa kanilang mga kasamahan ay nabigo at namatay, at ilan na lang sila ngayon. Tumindi ang konfrontasyon ng akusahan ni 05 si Eugene, na nakalimutan na niya ang kanilang mga pinagdaanan habang masayang namumuhay kasama ang kanyang kasintahan. Nagulat si Eugene sa akusasyong ito, at nagpakita ng nakakatawang mukha, marahil dahil sa hindi inaasahang bigat ng mga salita ni 05. Tinapos ni 05 ang kanyang mahabang pahayag sa pamamagitan ng sarkastikong komento na hindi bagay kay Eugene ang makipag-usap sa isang cute na babae. At mariing sinabi ni Eugene na ang babae na inakala ni 05 na kanyang kasintahan ay talaga palang kanyang kapatid. Ito ay lubos na ikinagulat ni 05 na makikita sa kanyang malakas at nagulat na reaksyon. Inulit ni Eugene ang kanyang paglilinaw upang siguraduhing walang kalituhan na sinasabing ang babae ay kanyang kapatid. Umabot sa isang punto ng matinding sorpresa ang eksena nang marinig ni 05 si Dion na tinatawag si Eugene bilang kanyang kapatid. At ang pagbubunyag na ito ay tila ikinagulat talaga ni 05. Nagsimula ang eksena sa pagtingin ni 05 sa mga pagkain na nakahain sa mesa na nagpapahiwatig na ang tagpo ay sa bahay ni Eugene. Mainit na inanyayahan ng lolo ni Eugene si 05 na kumain, kahit na hindi gaanong marami ang pagkain, bilang pagpapakita ng kanilang pagtanggap. Nagulat si 05 sa imbitasyong ito at sa kabaitan na ipinakita sa kanya na makikita sa kanyang reaksyong nagulat. Patuloy ang kanyang pagkagulat habang nakikipag-ugnayan si Eugene sa kanya sa normal at kaibigang paraan, tulad ng pag-abot sa kanya ng plato at pag-upo sa tabi niya. Ang mga pangkaraniwang kilos na ito ni Eugene ay nagdulot kay 05 ng sunod-sunod na ekspresyon ng pagkagulat, na posibleng may halong aliw, tulad ng ipinapakita sa kanyang nakakatawang mukha. Samantala, simpleng ngumiti lang sina Dion at ang kanilang lolo kay 05, na nagdaragdag sa mainit at masayang kapaligiran ng eksena. Sa kabila ng pagtanggap, tila mayroong panloob na salungatan si 05, dahil ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat at pag-aalinlangan sa kanyang pagiging naroon, lalo na dahil sa kanyang naunang intensyon na saktan si Eugene. Binanggit niya ang kanyang panloob na dilema ng malakas, tinatanong ang kawastuhan ng kanyang presensya sa ganitong normal at payapang sitwasyon, habang si Eugene naman ay patuloy sa kanyang walang pakialam na asal, kumakain at kumikilos na parang lahat ay normal. At sa pagpansin ng lolo ni Eugene sa pag-aatubili ni 05 na kumain. Nag-aalala, magiliw niyang inaalok na maghanda ng ibang pagkain kung hindi niya gusto ang nakahain. Mabilis na tinugunan ni 05 na ayos lang ang pagkain at sinimulan niyang kumain. Habang kumakain si 05, napatingin siya kay Eugene, na nagdulot sa kanya na magbalik tanaw sa nakaraan. Naalala niya ang isang pagkakataon kung saan sila at ang kanilang grupo, kasama si Eugene, ay kumakain sa isang larangan ng labanan. Bigla ang nasira ang kanilang mapayapang sandali dahil sa isang pagsabog na nagtulak sa kanila na itapon ang kanilang pagkain at kunin ang kanilang mga baril handa na para sa labanan. Ang alaalang ito ay nagpapakita ng malaking kaibahan sa pagitan ng kapayapaan ng kasalukuyang sitwasyon at ng karahasan ng kanilang nakaraan. Habang nagmumuni-muni si 05 sa nakaraan, kinausap siya ng lolo ni Eugene na nagpapahayag ng ginhawa na nagustuhan niya ang pagkain. Ito ay nagbalik kay 05 sa kasalukuyan at nagulat siya nang mapagtanto na habang siya ay malalim sa pag-iisip, naubos niya na pala ang lahat ng pagkain sa harap niya. At nagulat si 05 nang mapagtanto niyang hindi niya namalayang naubos niya na ang kanyang pagkain, at nagpakita siya ng reaksyon na may halong pagkagulat at hiya. Napansin ni Eugene ang reaksyon ni 05 at tiningnan siya nito ng nakakatawang mukha na nagdagdag ng humor sa sitwasyon. Naging mas palakaibigan ang usapan nang banggitin ng lolo ni Eugene na narinig niya na isa si 05 sa mga nakaraang kakilala ni Eugene. Nagdulot ito ng pagkalito kay 05 na nagtaka sa pangalang Eugene. Nilinaw ni Eugene na iyon ang kanyang pangalan, na ikinagulat ni 05 na nagpapakita na hindi niya alam ang tunay na pangalan ni Eugene at kilala lang niya ito bilang 001. Ipinaliwanag ni Eugene na si 05 ay isang taong kilala niya mula noong panahong nawala ang kanyang alaala. Nagdulot ito ng interes sa lolo ni Eugene na nagsabing ibig sabihin ay matagal na silang magkakilala. Ibinahagi ni Eugene ang lalim ng kanyang koneksyon kay 05 na nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroroon. Sinabi ni Eugene na matapos niyang mawalan ng alaala, si 05 ang tumulong sa kanya
at marami silang oras na magkasama, habang inalala niya ang mga panahong magkasama silang nag-ensayo at tumupad ng mga misyon, at sinabi niyang parang pamilya na rin sa kanya si 05 noon. Ang pagbabahaging ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lolo ni Eugene at kay Dayon, na nagpapakita na hindi nila alam ang malalim na ugnayan sa pagitan ni Eugene at 05. Nagulat din si 05 sa mga sinabi ni Eugene, tila hindi inaasahan na malaman kung gaano siya kahalaga para dito. Lumipat ang eksena sa paghahanda ni 05 na umalis. Habang paalis siya, nagpasalamat ang lolo ni Eugene sa kanya dahil sa pagiging kasama ni Eugene. Kasabay ng pasasalamat ay ang pisikal na kilos ng paghawak sa kanyang kamay na ikinagulat ni 05. Dagdag pa rito, sinabi ng lolo ni Eugene kay 05 na dahil itinuturing siyang pamilya ni Eugene, itinuturing din nila siyang pamilya. Mainit niyang inanyayahan si 05 na huwag silang ituring na mga estranghero at hinihikayat siyang bumisita sa kanila anumang oras na gusto niya. Muli, nagulat si 05, posibleng dahil sa hindi inaasahang init at pagtanggap mula sa pamilya ni Eugene. At nagpaalam si Dayon sa kanya, at inimbitahan naman ng lolo ni Eugene si 05 na bumalik muli, na nagpapatibay sa naunang damdamin ng pagtanggap at koneksyon sa pamilya. Lumipat ang eksena kina 05 at Eugene na magkasamang naglalakad pababa ng hagdan palabas ng kanilang gusali. Kitang-kita pa rin ang pagkagulat ni 05, lalo na nang tingnan niya ang kanyang kamay, na hinawakan kanina ng lolo ni Eugene. Mukhang malaki ang naging epekto sa kanya ng kilos na ito. Habang nagpapatuloy sila, bigla ang sinipa ni 05 si Eugene sa likod, habang nakatingin sa kanya. Sinundan ito ng pagtatanong ni 05 kay Eugene, kung bakit niya siya dinala sa lugar ng kanyang pamilya, na parang pinapahiwatig na hindi pinag-isipan o mapanganib ang kanyang ginawa, lalo na't komplikado ang kanilang nakaraan. Sinagot siya ni Eugene na ang lolo niya, hindi siya, ang nag-imbita kay 05 na pumunta. At kinumpronta ni 05 si Eugene na may halo ng akusasyon at hindi makapaniwala. Mahigpit niyang pinuna si Eugene sa pagdala sa kanya, na tinutukoy ang kanyang sarili bilang kaaway sa lugar kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Tinatanong ni 05 ang pagpapasya at kahusayan sa seguridad ni Eugene, na nagpapahiwatig na ang pagbabalik ng kanyang alaala ay maaaring nagdulot sa kanya na maging kampante o makalimot sa mga panganib na dala niya. Si Eugene, sa kalmado at matatag na paraan, ay sumagot sa akusasyon ni 05 sa pagsasabing hindi niya kailanman itinuring si 05 bilang kaaway. Ito ang dahilan kung bakit siya komportable na ipakilala siya sa kanyang pamilya. Nagulat si 05 sa pag-amin na ito at lalo pang hinamon si Eugene. Tinanong niya kung ulitin ba ni Eugene ang parehong kalokohan na sinabi niya sa kanyang pamilya, na kung saan itinago ni Eugene ang kanyang pagkakakilanlan o ang tunay na kalikasan ng kanilang relasyon. Ipinapahiwatig nito ang pag-aalinlangan ni 05 sa intensyon ni Eugene at ang kanyang katapatan sa kung paano niya ipinakikilala ang kanilang relasyon sa iba, kasama na ang kanyang pamilya. Nilinaw ni Eugene kay 05 na hindi niya ipinakilala si 05 sa kanyang pamilya para itago kung sino siya talaga. Nahirapan si 05 na unawain ang ginawa ni Eugene. Tinatanong niya kung may katuturan bang sabihin na parang pamilya na rin siya kay Eugene. Mahirap itong paniwalaan para sa kanya. Isinasaalang-alang ang kanilang komplikadong nakaraan at ang papel niya bilang kaaway. Ipinaliwanag ni Eugene ang kanyang pananaw, inaamin na iba si 05 sa kanyang nakababatang kapatid o lolo. Ngunit, ibinunyag niya na ang numbers ay parang pamilya na rin para sa kanya. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakabuklod sa pamamagitan ng mga pinagsaluhan nilang karanasan at tiwala, lalo na sa mga sitwasyong mapanganib ang buhay. Nagulat si 05 sa pagbubunyag na ito, na nagpapahiwatig na hindi niya inaasahan ang ganitong emosyonal at personal na pag-amin mula kay Eugene. Nagpatuloy si Eugene, sinasabi na sa mga sitwasyong maaari silang mamatay anumang oras, pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga kasamahan na maaaring ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanila, sa paraang metaphorical na pagtitiwala sa kanila sa labanan. At sinabi ni Eugene ang kanyang tunay na pangalan, habang nakangiti. Nagulat si 05, at ibinahagi rin niya ang kanyang tunay na pangalan kay Eugene, na Maya. Tumugon si Eugene sa sandaling ito ng pagiging bukas na may ngiti. Pagkatapos, inalok ni Eugene si Maya ng isang telepono na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya na ito ay para sa komunikasyon, tatawagan siya sa teleponong ito nina 006 at 032 at dapat niyang buksan ito isang beses sa isang linggo sa alas 9 ng gabi para sa kanilang mga tawag.
Ang alok na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais ni Eugene na panatilihin ang koneksyon at posibleng muling itayo ang tulay sa pagitan ni Maya at ng kanilang dating mga kasamahan. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon ng si Maya, na nakadama ng emosyonal na bugso ngunit mabilis na bumalik sa seryosong asal, ay biglang sinuntok si Eugene na nagdulot sa kanya na matumba sa lupa. Ang kanyang aksyon ay sumasalamin sa malalim na galit at kawalan ng kakayahang magpatawad kay Eugene sa kanyang nakikitang pagtataksil. Habang nakahiga si Eugene sa lupa, walang ekspresyon, at tila tinatanggap ang epekto ng mga aksyon at salita ni Maya, mabilis na umalis si Maya sa eksena. Di nagtagal, bahagyang nagbago ang eksena nang matagpuan ng chief, at isa sa kanyang mga tauhan si Eugene na nakahandusay pa rin sa lupa. At makikita natin ang chief at isa sa kanyang mga tauhan na nagre-react sa nasaksihan nilang pagkakasuntok at pagkakatumba ni Eugene. Nagtatanong ang chief kung nananaginip ba siya, na nagpapakita ng hindi makapaniwala sa nasaksihang pangyayari na kinasasangkutan ng high schooler. Iminungkahi ng kasama ng chief na dapat nilang kunwaring hindi nila nakita ang insidente, na nagpapahiwatig na nakakahiya ito para kay Eugene. Mukhang sumasang-ayon sila sa ganitong diskarte, na nagpapakita ng pagkailang o kawalan ng katiyakan kung paano haharapin ang sitwasyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa ibang lugar, na nakatuon sa bodyguard ng isang hindi kilalang tao, na pinag-uusapan ang kamakailang insidente sa kampo. Iniulat ng bodyguard na si 005 ay inatake ng hindi kilalang mga mersenaryo sa lugar kung saan naroon ang target. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng kahirapan para kay 005 na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dagdag pa, may mga komplikasyon sa pagpapadala ng kapalit para kay 005 dahil hindi kilala ang pagkakakilanlan ng mga umatake. Bukod dito, ibinunyag ng bodyguard na may isang taong nagtatrabaho para kay Shin Yong-ho na humihingi ng paliwanag sa kakulangan ng resulta mula sa kanilang mga operasyon. Ang hindi pa kilalang tao ay binanggit ang kanyang pagkadismaya dahil sa paglampas niya sa kanyang hangganan at sa kawalan ng resulta. Inatasan ng taong ito ang bodyguard na pahintulutan ang iba na makipag-ugnayan kay Shin Yong-ho. Ang lohika dito ay kung mananatili silang hindi kumikilos, si Shin Yong-ho na pinapatakbo ng kanyang pagkabalisa, ay malamang na kumilos mag-isa. Nagpahayag ng pag-aalala ang bodyguard tungkol sa posibleng epekto nito sa kanilang plano na gamitin si Shin Yong-ho bilang paraan para makipagsanib sa SW, isang organisasyon na mahalaga. Tumugon ang hindi kilalang tao na kung kumilos si Shin Yong-ho ng mag-isa at mabuwag ang plano, hindi ito magiging kawalan para sa kanila. Sa halip, nakikita nila ito bilang pagkakataon na pahinain ang SW mula sa loob, na nagpapahiwatig na ang kanilang pangunahing layunin ay siraan o kontrolin ang SW. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.